Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Purihin ang Panginoon sapagkat isa na namang linggo ang binigay sa atin ng Diyos upang magsama-sama sa bahay-sambahang ito at luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Kamusta na po tayo, mga kapatid? Mabuti po ba ang ating Panginoon? Purihin ang Diyos. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pong pagtalakay dito po sa seryeng ating pong pinamagatang Jesus is Greater, a study on the book of Hebrews. At sa ating pong pag-aaral ngayon ay ating pong babaybayin ang ilan uling mga talata mula po sa aklat ng Hebreo. At mula po doon ay ating titingnan ang ilang mga katotohanan patungkol sa kung bakit ba si Jesus ay dakila at mas higit kaysa sa mga maraming tao, maraming mga leaders, maraming mga tinitingala natin at ng mga Hebreo during those times. At bago po tayo dumako, mga kapatid, ay basahin po natin yung pong teksto natin pong pag-aaralan. At ito po ay matatagpuan sa sulat sa mga taga-Hebreo. Ang kabanata po ay 2, mula po talatang 11 hanggang 18. At bayaan niyo pong basahin ko ito. Pakibuksan po ninyo sa inyong mga Bibles, sapagkat hindi ko po ito sinadyang ilagay dito sa screen sa ngayon, upang ating pong tingnan sa ating pong mga kanya-kanyang version ng Bible. So whether yan po ay New International Version, NASB, o kaya po ay Tagalog version, ating pong subaybayan. Mula po talatang 11 hanggang 18. Babasahin ko po mula sa Mabuting Balita Biblia Tagalog version. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang Ama, at ang Ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. 12, sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. 13, sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos. At dugtong pa niya, narito ako, at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. 15, sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. 16, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. 17, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. And 18, at ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, mapagpalang Ama, minsan pa nagpapasalamat po kami sa isa na namang pribilehiyo, Panginoon, ng isang malayang talakayan patungkol sa iyong mga salita. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naririto. Salamat po sa iyong kaloob na buhay sa amin. At salamat po sa iyong patuloy na biyaya at pagkapala. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, mangusap ka mula sa iyong mga salita. Magpakilala ka sa amin, Panginoon, mula rito sa isang mas malalim na kaparaanan, Panginoon, upang kami ay sama-samang lumago, dumawak, Panginoon, ang pagkakilala sa iyo, at mas tumibay, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. Kasangkapanin mo, Panginoon, ang iyong lingkod upang maging daluyan ng iyong pong mga salita. At kayo, Panginoon,
ay gumawa sa amin pong mga buhay at huwag bumalik, Panginoon, ang mga salitang ito sa iyo nang walang nagagawa para sa amin. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, karangalan at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi po ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, dito po sa aklat po ng mga Hebreyo ay nabanggit po ito ng mga naunang nagsalita po sa atin na ang pinaka-konteksto po na tema po nitong Hebreyo ay tungkol sa kung paanong yung mga Hudyo, ito pong mga nakakilala sa Panginoon, ito pong mga taong ito na nakakilala na sa Panginoon sa pamamagitan ng kanila pong pagsampalataya sa Diyos, ay tila baga pilit bumabalik doon po sa kanilang dating naging tradisyon at pagkakilala na wala pa ang Panginoon. Maaaring sabihin po natin na tayo bilang mga tao, likas sa atin, na tayo po'y naghahanap ng mga taong sasabihin po natin mas dakila o mas higit kaysa sa atin. Maaaring sa ngayon ay naghahanap tayo siguro ng mga leaders, yung mga political leaders, na sa tingin natin ay makakaresolba nitong mga problema sa ating lipunan na parang imposibleng solusyonan. So we look forward for these political leaders. Ngayon pa lang, meron na pong mga nagpapakilala na sila yung sagot dito sa kahirapan na ating dinaranas ngayon. O kaya po, maaaring ang iba sa atin ay tumitingin sa isang doktor, na yung doktor na yon ay balitang nakakapagpagaling kahit mga karamdamang wala ng lunas. So we look forward to those people na parang sa tingin natin dakila at higit. O kaya po, mga kapatid, ay isang abogado na meron tayong isang malaking kasalanan and we look forward for a lawyer na pwede tayong ipagtanggol kahit sa gitna ng isang napakabigat na problema. Or even, we are looking for a friend, isang kaibigan na pwede po nating matakbuhan sa gitna ng isang mabigat na problema. Pero mga kapatid, yung lahat ng mga taong yon na binanggit ko, lahat ng mga greater leader na yon, o greater people na yon, na pwede po nating ma-enumerate, makilala sa ating kapanahunan, ay mga taong mayroon pa rin pong mga limitadong kakayanan. Ibig sabihin, kahit ang isang pinakamagaling na leader, isang pinakamagaling na pinuno, ay nagkakamali at nakakagawa ng mga maling desisyon. Ang isang pinakamatalinong tagapayo o advisor ay hindi po niya kayang alisin yung kasalanan ng tao na kanya pong nire-representa. Hindi po ba? Kahit ang isang pinakamagaling na doktor na kilala natin, hindi niya kayang pigilan ang kamatayan. Hindi po ba? Sapagkat ang kamatayan ay darating sa lahat ng tao. Ang ibig ko pong sabihin dito, mga kapatid, ang tao likas sa ating tumitingin doon sa mga mas higit sa atin. Subalit kung ating titingnan, meron at meron pa ring hangganan ang kanilang mga kakayanan. Ganito po ang sitwasyon itong mga taga-Hebreyo na nakilala nila ang Panginoon, pero bakit naghahanap pa sila ng something greater than Jesus? At dito po, ito po yung nag-trigger doon sa sumulat ng mga Hebreyo, sa mga Hebreyo, upang ipakita niya point by point, detailed by detail, kung bakit dakila si Jesus, kung bakit dakila ang Panginoon. And throughout the Hebrews, mga kapatid, one message echoes repeatedly. Isa pong mensahe ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kabuuan po ng sulat sa mga taga-Hebreyo, that Jesus is greater than the prophets. Jesus is greater than the angels. Jesus is greater than Moses, than Joshua, than Aaron. So, dakila si Jesus, mas dakila siya sa lahat ng mga yon.
And in Hebrews chapter 2, verse 11 to 18, dito lang po sa ating pong binasang teksto, it reveals something very remarkable. Isa pong napakadakilang katotohanan ang pwede po nating makita rito. Na dito pwede po nating makita that Jesus' greatness is seen not only in His majesty, but in His humility. Na ang kadakilaan daw ng Panginoon ay hindi lamang natin makikita sa kanyang kaningningan bilang Diyos, kundi kahit sa kanyang kababaan bilang tao nung siya po'y pumunta rito sa lupa para sa atin. So Jesus' greatness is seen not only in His majesty, but in His humility. Yun po yung kadakilaang makikita natin sa Panginoon. Because ang anak ng Diyos, ang banal na anak ng Diyos, ang walang hanggang anak ng Diyos, ay pumasok sa ating mundo, nagkatawang tao, naging tunay na tao, at tinalo po ang pinakamalaking kaaway natin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, at ngayon ay kasama natin. Amen. So the eternal Son of God stepped into our world, naging isang tunay na tao. Took on our humanity. Naging isang tunay na tao na buhay na tulad ng isang tao. At ang pinakamaganda ron, hindi siya nanatili doon because He was crucified, He died on the cross, He rose from the dead, and He defeated our greatest enemies. At ano po yun? Makikita natin doon sa ating mga tekstong binasa. He defeated our greatest enemies and now He walks with us. Do you believe? Purihin ang Panginoon. So ito po yung ating sasalaminin dito sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. And actually, ito pong ating binasa can be summarized into this one sentence. From 11 to 18, this can be summarized into this sentence, that Jesus became like us, so that we could belong to Him, maging kagaya niya tayo, maging kabilang tayo sa Panginoon, to live in His victory, mamuhay doon sa napagtagumpayan ng Panginoon. Ang sabi nga po doon sa mga naunang mga nagmensahe rito, na we should live in the victory of Jesus. Doon tayo mamuhay, doon sa kung bakit at kung paano nagtagumpay na ang Panginoon. And to depend on Him every day. Amen. So dito po iikot yung pong ating pag-aaral. And actually, these are my points. Pero atin po itong hihimay-himayin po sa ilang mga pagkakataon. So bayaan niyo po na dalhin ko kayo sa isang pag-aaral na pinamagatan kong The Ultimate Superiority of Christ. O ang sukdulang kadakilaan ni Kristo. O sa ibang translation, ang walang kapantay na kadakilaan ng Panginoon. Amen. So the ultimate superiority of Christ. And what we are going to answer for this lesson is this: why Jesus is greater. Sasagutin po natin itong tanong na ito from the 3 points na aking pong ibabahagi sa inyo, mga kapatid. So, bakit dakila si Jesus? Bakit walang katulad ang Panginoon? So, ang sabi nga po doon sa ating pong binasa, and if I may continue, mga kapatid, Jesus is greater because He became one of us. Bakit dakila ang Panginoon? Jesus is greater because He became one of us. Naging kagaya natin ang Panginoon. Naging katulad natin ang Panginoon. Ang sabi po doon sa ating pong binasang teksto, and I will begin in verse 10. Ito po yung mensahe nung last week. Iko-connect ko lang po dito sa verse 11. Ang sabi po doon sa verse 10, and I'm reading from the New International Version, in bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what He suffered. In verse 11, both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family.
So Jesus, verse 12, so Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Yun po. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Mga kapatid, that is the very message of God. You just imagine that Jesus never ashamed to call us brothers and sisters. Amen? So what is that kind of privilege na meron tayo? Na ang ating palang Panginoong Yesus, we can call Him brother. Amen? Not by biological means, but by spiritual condition po natin sa Panginoon. Yun po yung katotohanan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Sapagkat bago pa lamang ilikhain ng Diyos ang sanlibutan, nandun na ang Panginoon. And He is God. Subalit, ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang Ama, which is God the Father, at ang Ama ng mga taong ito. Sino po yung mga taong ito? Tayo. Naniniwala po ba tayo ron? At ang Ama natin ay iisa. So we have the same Father. Amen. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. In verse 12, ang sabi po rito, He says, in the assembly, I will sing your praises. And again, I will put my trust in Him. And again, He says, here am I, and the children God has given me. Sabi po sa 12, sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid, sa atin, ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. And 13, sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. So, Jesus is greater because He became one of us. And Jesus is greater because He became one of us because He chose to identify with humanity. So, ang Panginoong Yesus po ay masasabi po nating naging kagaya natin sapagkat pinili niya na maging isang tao sa gitna ng kanyang pagiging Diyos. Bakit po? Sapagkat may dahilan kung bakit niya gustong maging tao. Ito'y bahagi ng plano ng Panginoon. Jesus chose to identify with humanity. Ano po bang mga pruweba natin? And the Bible will tell us many proofs na si Jesus really exists as human. Amen. Tayo po ba'y nagugutom? Ang Panginoong Yesus ay nagutom. Because in Matthew chapter 4 verse 2, when He fasted 40 days and 40 nights, after that, nagutom siya. Kaya siya ay kumain. Because He is a 100% human. Tayo po ba'y napapagod? Ang Panginoong Yesus ay napagod din. In John 4 verse 6, nung siya po'y naglalakbay at mapagawi siya doon sa balon, doon niya nakilala yung Samaritan woman. At siya po'y napunta roon sapagkat siya po'y napagod at gusto niyang uminom sapagkat nauhaw din siya. Siya po ba'y nagdalamhati? Yes, sapagkat tayo rin po'y nagdadalamhati. When Lazarus died, yung kapatid po ni Mary, ano ba nangyari? Pumunta siya doon, and what happens? Di po ba nung nakita niyang namatay si Lazaro at pinuntahan niya sa libingan, dun po nabanggit yung the shortest verse in the Bible. Ano po yon? Jesus wept. Tumangis ang Panginoon. So tumatangis din siya. He was rejected in Isaiah 53 verse 3 and He was tempted. Tinutokso rin po siyang kagaya natin. So, ibig sabihin, Jesus really experienced our experiences as a person. Why? Because Jesus is 100% man. Amen? So, He identified Himself with humanity. He understands our struggles. Alam ng Panginoon yung pong ating mga pinagdaraanan.
And He experienced it because He is 100% man. Ano pong sabi sa John 1 verse 14? Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. And who is that? Sino po ba yung tao na yon? Naging tao ang salita at nanirahan sa piling. These are their witness na nangyari. Nakita nila mismo ang Panginoong Yesus. At nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yun po yung katotohanan na ang Panginoong Yesus ay naging tao at naging namuhay na kagaya natin. Ano po yung sabi pa sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8? Alam na po natin ito. Sapagkat ang sabi po doon sa verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yun po yung naging life ng Panginoong Yesus. So namuhay siyang kagaya natin hanggang siya'y sumapit dito, namatay sa krus para sa atin. So kung mayroon po tayong mga dinaramdam sa ating pong mga buhay, na para bang sa tingin natin, parang hindi tayo naintindihan ng ibang mga tao, siguro dahil parang pakiramdam natin, tayo lang ang nakakaranas nito. Hindi po, sapagkat even ang Panginoong Yesus, naranasan niya yung lahat ng ating naranasan, sapagkat siya'y naking kagaya natin. Pangalawa, Jesus gives us a new identity. So binigyan niya tayo. Jesus became one of us because He gives us a new identity. Binigyan niya tayo ng isang bagong pagkakakilanlan. Ano po yung pagkakakilanlan na yon na binigay sa atin ng Panginoon? Ang sabi nga po doon sa ating binasang talata na hindi nahiya ang Panginoon sa ating tawagin tayong kanyang mga kapatid. So tayo ay tinuturing ng Panginoong Yesus pala na mga kapatid sa ating Ama sa langit. Kaya nga po ang tawag natin sa Ama is Father. Amen. Because we have the same Father as Jesus. So ibig sabihin po na ang ating po identity na ngayon bilang mga tao ay hindi na po nakabase sa ating pong mga kabiguan sa buhay. Hindi na po tayo tinitingnan ng Diyos base sa ating pagiging makasalanan, sa ating mga naging kabiguan sa buhay, sa ating mga past life, yung ating mga pinagdaan ng buhay, kung gaano man karami ang buhay natin dati, hindi po yan yung tinitingnan ng Panginoon. Yung ating social status, mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Amen. Bakit? Sapagkat ang ating identity ngayon ay hindi na dahil sa ating pagiging lumang tao, kundi dahil sa ating bagong identity nung tayo tumanggap sa Panginoon. Do you believe na yun yung identity natin ngayon bilang isang tagasunod ng Panginoon? Kung kinilala natin ang Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas, then we have now our new identity. Sapagkat ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ano po sabi ron? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, behold, the new has come. Amen. So binago tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng isang bagong identity. And that is because Jesus became one of us. Mga kapatid, alam niyo po ba yung bone marrow? Ano po ba yung bone marrow? Yung iba, gustong-gusto yung bone marrow, di ba? Masarap yan, lalo na sa bulalo. Yun po yung bone marrow po, yun po yung utak sa buto. Di po ba? So, pag kumain ka ng bulalo, yun yung parang napaka sarap kainin daw. No? Yung bone marrow. Pero alam niyo po ba yung kwento tungkol sa bone marrow, brother? Sa medical science po,
I'm no expert sa medicine, pero base po sa aking pong pag-aaral. Sa medical science po, kapag raw po ang isang tao ay merong sakit na blood cancer. Alam niyo po ba yung blood cancer? Yung blood cancer, merong cancer sa dugo. Ibig sabihin, kung siya po ay meron ng terminal leukemia, yung cancer sa dugo. Ang kanya pong bone marrow ay dapat nagpo-produce ng red cells and white cells. Tama ba? Yung red cells, yun po yung nagdadala ng oxygen sa atin, sa buong katawan, at yung white cells, yun po yung nagbibigay sa atin ng proteksyon at ng laban. But kung ang isang tao po raw ay merong leukemia, ibig sabihin ang kanyang stem cell ay hindi na po nagpo-produce ng magandang klase ng bone marrow o nung red cells and white cells. So, ibig sabihin, may terminal leukemia siya. So, ang tendency, pwede siyang mamatay pagka ang tao ay merong leukemia. At para magamot ito, ang kailangan niya po ay bone marrow transplant. Paano ginagawa ang isang bone marrow transplant? Yung pong pasyenteng may sakit at merong defective na bone marrow ay kinakailangang mag-undergo ng isang procedure, radiation. Papatayin yung kanya pong hindi magandang cells at pagkatapos ay maghahanap ng isang donor. At yung donor na yon dapat merong compatible na bone marrow doon sa taong ito. At ang gagawin, yung bone marrow ng healthy na tao ay kukuhanin at i-infuse doon sa kanya pong bone marrow. Assuming na nawala na at namatay na yung anumang mga bad cells doon po sa taong may sakit. Subalit, ito po yung critical. Hindi pwedeng kahit sino. Sapagkat ang kinakailangang maging donor niya, una sa lahat, na pwedeng maging qualified ay yung kanyang kapatid. Sapagkat sila lang yung merong parehas na genetic source. Ibig sabihin, parehas silang galing sa iisang magulang. Amen. So, kinakailangan yung kapatid ang titingnan kung compatible ba yung kanyang bone marrow, healthy, pwedeng i-harvest at i-infuse doon sa may sakit. At ganun nga po ang nangyayari. Kapag na-infuse na yung healthy bone marrow galing doon sa kapatid, ito po ay magsisimulang mag-develop doon sa taong may leukemia. At kapag naging successful ang procedure, titingnan yung DNA ng taong may sakit at makikita nila unti-unti na nade-develop yung healthy na bone marrow. At ang DNA ng tao na yon na may sakit ay nagiging kagaya ng kapatid niya. Mga kapatid, kung bakit ko po ito kinukwento, sapagkat ang ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid, noong siya po'y magkatawang tao, ay dahil tayo po'y mayroong mga sakit na hindi po natin kayang gamutin. Hindi po ba? At hindi natin kayang gamutin yung sakit na yon. We have our spiritual leukemia. At para lamang magamot yon, kailangang merong kapatid mismo natin na mag-infuse ng kanyang spiritual bone marrow sa atin upang palitan yung mga bulok at mga defective na bone marrow natin upang ang ating pong spiritual DNA ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. And that is only true kung ang ating pong magiging donor ay una sa lahat merong healthy, perfect na buhay. Sapagkat ang ating pong leukemia ritong pinag-uusapan ay yung pong ating kasalanan at hindi po natin ito kayang gamutin at hindi po natin kayang bayaran. But because there is Jesus who became one of us, who became our bone marrow brother, in-infuse niya sa atin yung pong kanyang buhay. At ngayon, ang ating pong buhay, hindi na po yung ating kasalanan na nakikita ng Diyos, but the DNA of the very Jesus na tinanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon.
So kapag tumitingin po ang Panginoon ngayon sa atin, hindi na po niya nakikita yung sakit o yung ating pong mga spiritual shortcomings sa Panginoon. But ang nakikita na ng Panginoon sa atin, as He sees us, as we accept Jesus as our Lord and Savior, ay isang flawless at magandang genetic profile ng kanyang anak na nakahalo sa ating bagong identity. Amen? Isn't that a good news sa harapan ng Panginoon? Amen. So isang napakagandang biyaya yon na ating pong naintindihan at nakita sapagkat tayo'y merong isang bone marrow brother. Pangalawang puntos, Jesus defeated our enemies. So why Jesus is greater? Because Jesus defeated our greatest enemies. Dahil nagtagumpay siya laban sa ating pinakadakilang kaaway. Ano po ba yung pinakadakilang kaaway na tinutukoy dito? Ang sabi po sa 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, yung mga tinutukoy dito po ay tayo. Naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. At na-prove na natin yan doon sa first point, na si Jesus ay naging kagaya natin. Ginawa niya ito upang sa ano? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Yun po yung purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Jesus defeated our greatest enemy. Verse 15, sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Let's accept this, mga kapatid, na ang ating kinatatakutan sa buhay ay ang kamatayan. Di po ba? Meron po ba ditong hindi natatakot mamatay? Siyempre lahat tayo ay meron tayong kahit paanong takot sa kamatayan. Because that will seize our physical life. Departure. Di po ba? At hindi maialis natin kapag may namamatay sa ating mahal sa buhay, we cry. Dahil mabigat sa atin yon. Di po ba? So, humanity has a very great enemy, and that is death. No amount of education, technology, wealth, or even political power can conquer death. Di po ba? So, pagsamasamahin natin, even si Elon Musk, na pinakamayamang tao sa mundo, hindi kayang bilihin niya yung kanyang buhay para hindi siya mamatay, right? Hindi kaya. Even the brightest technology na meron tayo, hindi po natin kayang pigilan ang kamatayan. Kahit ang pinakamatalinong tao ay hindi niya pwedeng pag-isipan na ang tao ay hindi mamamatay. And even a very good political leader cannot prevent death. So yun po yung ating pinakadakilang kaaway. But the good news is, napagtagumpayan na yon ng Panginoon. Amen. So Jesus defeated our greatest enemies because He defeated Satan. So napagtagumpayan niya na si Satanas. So ang pinakadakilang kapangyarihan daw o weapon ni Satan ay yung deception and accusation. Ibig sabihin, palagi tayong binibigyan ng kaaway ng mga temptation, ng mga pagsubok, na bagay na nagbibigay sa atin na tayo'y madiskaril sa ating pong paglakad sa Panginoon. Sa dami ng mga pagsubok, kabigatan na ating pong pinagdaraanan, minsan nagiging dahilan yon para tumigil tayo at wag na tayo magpatuloy. And that is the very reason kung bakit itong mga taga-Hebreyo ay parang hirap na rin sumunod sa Panginoon sapagkat naranasan nila ito. Because Satan is always deceiving them and accusing them. Hindi mo kaya yan. Bumalik ka na lang sa dati mong buhay. Di po ba? So that is
the greatest weapon of Satan, deception and accusation. Sapagkat ang pinaka-intensyon ni Satanas ay ihiwalay tayo sa Panginoon. Yung tayo'y bumalik sa ating dating buhay at huwag na tayong magpatuloy sa Panginoon. But at the cross, what looks like Satan's victory is his greatest defeat. Yung pong nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, akala ni Satanas, napatay niya na ang Panginoon. And that is his greatest victory. But no, that greatest victory of his became his greatest defeat. Yun po yung kamatayan ng Panginoon. Sapagkat, bakit? Makikita po natin na sa Colossians chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkatagumpay. So, yun yung ginawa ng Panginoon on his death on the cross. Yung kamatayan niya sa krus. That is the start, and that is the very start ng kanya pong pagdedeklara na napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Because he does not remain buried doon po sa kanyang libingan. Di ba? Hindi po siya nanatiling nakalibing. But after 3 days, he rose again from the dead. So napagtagumpayan ng Panginoon si Satan. 1 John chapter 3 verse 8, and I'll be reading from verse 7 hanggang verse 8. Mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid, ay matuwid tulad ni Kristo. And 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. This is a declaration that Jesus defeated Satan. Amen. So, meron ba tayong agam-agam na hindi naman nagtagumpay ang Panginoon? These are proofs na ang Panginoon ay nagtagumpay. May mga pagkakataon na tayo po'y pwedeng matukso, itempa rin ng kaaway, at hindi po mayalis yun. Hindi naman tayo exempted sa mga temptations. But take note, kung tayo po'y patuloy na mamumuhay doon sa natapos ng trabaho ng Panginoon, doon sa krus, then we have our confidence, not on our strength, but on the Christ finished work on the cross. Amen. So, hindi tayo magre-rely na, kaya kong pagtagumpayan ito kasi malakas ako. No. We are confident that we can succeed from Satan and from his works because of the finished work of Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, Jesus defeated our greatest enemies because He defeated death. So yung kamatayan kaninang binabanggit natin, yung pinangangambahan natin, it was defeated by Jesus. So kung tayo man ay natatakot mamatay because we are mortal, at yun naman talaga yung kasapitan natin. Pero kung tayo'y merong pananalig sa Panginoon, alam natin that there is still life after death. Amen. Sapagkat iyon yung ating pinanampalatayanan at iyon yung ating pinangahawakan sa Panginoon. John chapter 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat even himself, siya mismo, ang nagpapatunay na siya yung buhay at pagkabuhay. Sapagkat ginagawa niya yon. So we can mention many people, many religious leaders na pwede po nating pag-usapan at nasaan sila ngayon. Namatay, nabuhay, namatay, at nananatiling patay. But Jesus ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay. Yun yung ating malinaw na pruweba at ating pwedeng ipagmalaki
Sapagkat ang Jesus nating pinananampalatayanan at sinasandigan ng iglesyang ito ay isang Jesus na namatay at nabuhay na muli. Amen. So, sapagkat napagtagumpayan niya ang kamatayan. Ang sabi nga po doon sa 1 Corinthians chapter 15, 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kaya sabi doon sa 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung katibayan natin, that Jesus defeated our greatest enemies because He defeated not only Satan, but He defeated even death. Amen. So, ito po yung ating pinangahawakan sa ating mga buhay, mga kapatid. So, yung pong kwento doon sa krus, kung paano po ang Panginoon ay namatay, ay makikita po nating isa pong napakagandang istorya. Di po ba? And ito po yung kwento, gusto ko po itong i-relate tungkol dito po sa kwento, tungkol sa Trojan Horse. Alam niyo po ba yung kwento, yung pong pelikulang Troy, kung napanood po niyo yon? Isa po siyang epic movie na tungkol sa buhay at sa digmaan ng mga Trojans at saka ng mga Griego. So, ang kwento po noon ay yung pong mga Trojans, ay nasa isang malaking kaharian na hindi po kayang lipulin at lupigin ng mga Griego. Sapagkat ang kanila pong muog ay napakatibay at hindi po sila makapenetrate doon. So, walang magawa itong mga Greeks na to. So, ang naging strategy nila, dahil hindi nila mapasok yung Troy, kaharian ng Troy, sapagkat napakaganda ng kanila pong struktura, ay nag-devise sila ng isang plano. At ang plano na yon ay gumawa sila ng isang Trojan horse. So, nakita nung isang araw ng mga kawal ng Troy na umalis na yung mga Greeks, naglakbay sila sa dagat, umalis na sila sapagkat hindi nila mapasok ang Troy. Kung kaya at nakita nila na mayroong iniwan ang mga Troy, ang mga Greeks na isang Trojan horse. Isang malaking kabayo na akala nila ay gift sa kanila at isang alay at senyales na sila ay sumusuko na sa laban. So, iniwan nila ito sa labas ng kanilang kaharian at umalis na itong mga Griego na to. At nung makita ito ng mga Trojans, akala nila ay gift sa kanila. So, ang ginawa nila, ipinasok nila ito sa loob ng kanilang kaharian, yung Trojan horse na yon. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay naroon pala sa loob ng Trojan horse, yung mga kawal, magigiting na kawal ng Greeks. So, ang ginawa nila noong gabi ng natutulog ang mga Griego, ay binuksan nila yung pintuan nitong Trojan horse at isa-isa silang lumabas doon sa Trojan horse. At iyon ang naging dahilan upang magapi nila ang buong kaharian ng Troy sa pamamagitan nitong Trojan horse na to. Mga kapatid, bakit ko po kinukwento ito? Sapagkat kung atin pong titingnan, sa same scenario, akala ni Satanas ay nagapi niya na ang Panginoong Yesus. Sapagkat ang Panginoon ay tumanggap ng mga latay, ipinako sa krus, pinahirapan, namatay. Akala niya that is already a sign of defeat of Jesus. So, samantalang sinasabi sa Genesis chapter 3, na ang sabi doon ng Panginoon na ang anak ng babae ay dudurog sa ulo mo ni Satanas. Pero hindi nangyari yon sa kanyang pananaw nung pagkakataon na yon. Sapagkat akala niya, hindi na mangyayari na yung
yung kanyang, yung anak ng babae na to, yung pinangakong anak ng babae, ay dudurog sa kanyang ulo. Sapagkat napatay niya na ang Panginoong Hesus doon sa krus. Subalit ang hindi niya alam pala, na yung sign of defeat na yon ay isa palang sign of victory. Sapagkat noong ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, siya'y nabuhay na muli. At pinagtagumpayan niya si Satanas at ang kamatayan. Amen. So yun po yung atin pong pwedeng makita na katotohanan dito. That by His death, Hebrews chapter 2 verse 14, kung atin po titingnan, by His death, He might break the power of him who holds the power of death. And that is the devil. So ang Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, kagaya ng isang Trojan horse na akala ni Satan is a sign of defeat. But this became our weapon of victory. Amen. So yung kamatayan ng Panginoon ay naging weapon ng victory niya because that enables Him to rise from the dead and to defeat Satan and death. Yes, tayo po'y mamamatay sapagkat tayo pupunta doon, but we know and we believe that after death, there is life. Amen. Sapagkat meron po tayong Kristong pinananampalatayanan. Pangatlo, why Jesus is greater? Jesus is greater because He continually helps His people. So, patuloy po siyang nasa atin at kasama-kasama natin. Sabi po sa 17, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari, our high priest, na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. And verse 18, at ngayoy matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Yun po yung ating pong relasyon ngayon sa Panginoon. Jesus is greater because He continually helps His people. Amen. Yun po yung pangako sa atin ng Panginoon. Bakit niya naranasan tuksuhin? Bakit niya naranasang magutom, maghirap? Sapagkat ang kanyang karanasan ay karanasang gagamitin niya upang tayo po'y tulungan sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Jesus continually helps His people because He intercedes for us. Ang Panginoong Hesus ay patuloy na namamagitan sa atin sa Diyos Ama. Yun po yung ating relasyon sa Panginoon. So kaya nga po sa ating pong paglapit sa Panginoon, alam natin that we have Jesus that intercedes for us. Amen. Romans chapter 8 verse 34, sino ang hahatol upang sila iparusahan? Si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. So yun yung ating relasyon sa Panginoon. Siya'y patuloy na namamagitan sa atin, sa ating Ama nasa langit. Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakilanman upang mamagitan para sa kanila. Ang Panginoong Hesus po ay hindi niya po tayo iniwanan nung po siya'y umakyat sa langit. Hindi niya po tayo inabandona. But rather, siya po'y nandoon sa kanan ng Diyos and He always intercedes for us. Kaya po patuloy na iniimbitahan tayo ng Panginoon to call upon His name and for Him to intercede in behalf of God, our Father. Praise God. Pangalawa, Jesus gives strength for daily living. So kung sa ating pong palagay na parang hirap na tayo at para bang wala tayong katuwang sa ating pong buhay, mga kapatid, nandyan ang Panginoon. He is just a prayer away
from us. Amen? So, isang prayer lang natin, nandyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, alam po natin ito, and we are very familiar for this verse. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So yung pong mga pagsubok nating nararanasan ay hindi tayo lang nakararanas niyan. Ang ibang tao man. At walang pagsubok daw na ibinigay sa atin ng Panginoong hindi natin kayang pagdaanan. At pag dumating ang panahong hindi tayo nakasurvive, hindi natin nakayanan, ano pong sabi doon? Bibigyan tayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Ganun po ang ating relasyon dapat sa Panginoon. Na kung sa palagay natin, hirap na tayo sa bigat ng problema nating kinakaharap, anxieties sa ating pong buhay, uncertainties sa ating pong mga buhay sa hinaharap, let's always call on to Jesus. And Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa ano? Sa lakas na kaloob sa akin ni Christ. Not on our might, not on our strength, but on the power and strength of Jesus. Amen. So, yun po yung ating pinangahawakan dito, mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy po na tutulong sa atin. My next illustration is about a deep sea challenger. Alam niyo po ba, ano po ba yung pinakamalalim na parte ng dagat? Pinakamalalim na parte ng dagat. Ang tawag po doon ay Marianas Trench. Narinig niyo na po ba yun? Marianas Trench. Yung pong pinakamalalim daw na parte ng karagatan ay yung Marianas Trench. Gaano kalalim ang Marianas Trench? About 11 kilometers. 11 kilometers. Imagine, ang Mount Everest po ay 8.8 kilometers. Ang taas, mula po sa lupa hanggang sa tuktok nito. 8.8 kilometers. Pinakamataas na parte ng lupa sa buong mundo. At kapag inilubog mo raw yung Mount Everest sa Marianas Trench, ay meron pang mahigit 1 kilometrong distansya. At alam niyo po ba, ganun kalalim ang Marianas Trench. Pero meron pong isang taong sumubok na pumunta doon sa Marianas Trench. And that person is in the name of James Cameron. Si James Cameron po, para sa inyong kaalaman, ay siya po siyang filmmaker. Actually, isa sa mga pinaka-popular niya pong na-direkta ay yung Titanic movie. Si James Cameron yon. At siya po yung nag-volunteer na pumunta doon sa 11,000 kilometers o 11 kilometers deep parte ng tubig para i-explore ano ba meron doon sa Marianas Trench. So napakalalim. Hindi po ba? At ano po yung ating makikita rito sa kwentong ito? That's about 36,000 deep. At para daw po ma-imagine natin kung gaano kalakas ang pressure sa ilalim ng tubig na yon, it's about, para po sa isang hinduturo mo siguro daw, parang merong nakapatong na 2 elepante. So, imaginein mo, sa isang hinduturo mo, ganun kabigat ang pressure na pwedeng ipatong o ihampas sa'yo ng pressure ng tubig. Na pagka merong maliit daw na crack man lang doon sa gagamiting submarine, pwedeng sumabog yon, pwedeng mag-implode. So yung explode po galing sa loob palabas, di ba? Ito naman ay pwedeng sumabog paloob sa sobrang lakas ng pressure. So gumamit po sila ng isang 24 feet na submarine. At ito po yon, yung submarine na to. Ang sakay niyan, isang tao lang.
At si James Cameron yon. So siya po yung nag-volunteer para pumunta doon sa pinakamalalim para i-explore. Pero ito po yung critical. Pinag-aralang mabuti yung disenyo noong submarine na yon para kahit anumang pressure ang ipasok sa kanya, hindi siya mawawasak. At hindi lang yon, bilang safety measure, merong isang malaking koneksyon na nag-uugnay doon sa mga nasa taas at doon kay James Cameron na kahit sa isang maliit na signal lang na pwede siyang mapahamak, bigla siyang hahatakin pataas para ma-save yung buhay niya. So ganun po yung nangyari. And that happened actually. Kung atin pong titingnan yung kwento nitong Deep Sea Challenger, on March 26, 2012, nangyari po yon. At we can search that on the YouTube at makikita po natin yung Deep Sea Challenger na yan. What's my point in telling these stories, mga kapatid? Mga kapatid, that's only about 11 kilometers deep. Na si James Cameron, kumpiyansa siya na sa gitna ng mabigat na pressure na kanya pong pinagdaraanan, isang signal niya lang ay merong tutulong sa kanya nasa itaas. That's about 11 kilometers deep. Alam niya at kumpiyansa siya na meron siyang pwedeng takbuhan sa gitna ng mabigat na pagsubok na pwede niyang pagdaanan sa baba. That's our relationship to God the Father. We are under pressure. We have different problems na kinakaharap. May mga pagsubok tayong pinagdaraanan na parang tingin natin, that's about 2 elephants na nagko-compress sa atin that will tend us to implode. But mind you, mga kapatid, Jesus is our companion. At isang tawag lang natin, we have God to rescue us. Amen. Yun yung ating relasyon sa Panginoon because we have God that always be with us. Yun po yung katotohanan dito, mga kapatid. As I close, the ultimate superiority of Christ. He became one of us. Amen. He defeated our enemies. And He continually helps His people. Bilang ating mga takeaways, o pwede po nating maging baon sa ating pong pagkatapos sa mensaheng ito, mga kapatid. Hebrews chapter 2, verse 11 to 18 reveals a Savior unlike any other. Jesus became one of us so that we could become members of God's family. Amen. So naging kagaya natin ng Panginoon upang tayo maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Jesus won the victory over Satan, sin, and death so that we could live in freedom instead of fear. Dahil sa pagkatagumpay na yon ng Panginoon, tayo nabubuhay na ngayon sa ating pong pananampalataya sa Panginoon at sa kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. Jesus walks with us today as our compassionate high priest, giving grace, strength, and help every day of our lives. Amen? So, ating pong kung ating pong titingnan, minsan pa ang mensahe ng Panginoon, Jesus is greater than our weakness because He became one of us. Jesus is greater than our enemies because He has already defeated them. And Jesus is greater than our struggles because He walks with us every day. Amen? Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat po sa mga mensaheng ito namin pong napakinggan. Ang dalangin ko po, Panginoon, naway tumimo ang mga salitang ito sa aming pong buhay, magbigay ng isang panibagong hamon at mensahe na Ikaw, Panginoon, ay dakila sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Mangusap ka, kumilos ka sa amin, at patuloy ka pong magpakilala.
Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.